lang yan, resulta ng pagiging bangag. At wala nang ibang explanation dyan. O talaga ano na yan, nag-hallucinate na yan. Hindi na niya alam kung anong realidad dun sa kanyang mundo na binubuo na kung ano man ang kanyang sinisingkot. Habang tumatanggi siya sa hair follicle test, lalo tuloy na kukumpirma yung alam na ng kanyang kapatid na talagang may bisyo itong presidenteng ito. At dahil sa bisyong to, iba na talagang pananaw niya sa realidad. May sarili na siyang mundo. Well, kung marami silang proyekto, edi yun ang kanilang ilantad sa taong bayan. Pero habang proyekto sa Davao ang kanilang aangkinin, pwede ba? Paano naman magiging proyekto mo yan in the first place doon niya sa teritoryo ng mga Duterte, no? Siguro kung mag-aangkin siya ng proyekto, wag naman doon sa Davao, no? Pero yan ang katunayan talaga na wala siya mapagyayabang ngayon. Dahil bagamat ang panahon ni Digong, ang kanyang centerpiece ay build, ngayon wala siyang mapakita kahit ano dahil ang karamihan ng pondo na punta sa flood control, alam natin, linamon lang yan ng mga buwaya na kaalyado ni Presidente kasama na mismo ang Presidente dyan. Tama ka, alam mo si dating Presidente Duterte, baduy na baduy siya dyan sa this is a project of President Duterte. Pinagbawalan niya yan kasi nababaduyan siya. At ang kanyang dahilan, lahat ng proyekto na meron ng gobyerno, yan ay proyekto ng taong bayan Pilipino at hindi ng politiko. Well, alam mo, nagpapasalamat ako na siya tagapagsalita ng Presidente. Kasi kung galit na ang taong bayan kay Marcos dahil siya ay bangag at palpak, lalo pang magagalit dahil kay Claire. So maraming salamat, Claire, at pinadali mo ang trabaho namin. Talagang lalo ng visit sa boss mo ang taong bayan dahil dinadagdagan mo pa ang kanilang buwisit sa Presidente mismo. Yan ay patunay na wala silang intensyon umalis sa 2028. Kasi yung mga proyektong yan, hindi yan matatapos in 1.5 year. Matatapos siguro yan after 10 years, no? So mukhang may plano talaga sila na ulitin ng 20 years ng Marcos Part 2 bilang presidente. Sabihin na natin bumaliktad yan, paano naman yung hawak ni Leandro Lebiste na text messages na aling kay Batang Bersamin na nagpapatunay na ang presidente mismo nagkumpirma na siya'y kumukubra galing dun sa mga insertions niya. Diba? So, pabalik rin man ang ilang witnesses, marami pang ibang witnesses na pwede magpatunay ng mga bagay-bagay, no? At ngayon, siyempre, no, habang hawak din ni Leandro Lebiste ang mga text messages na yan na nakita na ng ilang mga kongresista, napakahirap na talagang pagtakba ng katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kaya sa akin nga, miski tumanggap yung mga Marines na yan ng milyon-milyones, hindi na po pwedeng mabaliwala ang kanilang mga sinabi, lalong-lalo na habang hindi bumabaliktad ang lahat ng mga testigo. At parang napakadami namang testigo yan para bumaliktad silang lahat. Ay talaga. Lahat na lang na napupunta sa Europa. Akala nyo na dito sa Malaya. No! Mandy! Wag na! Lumabas ka na! Wag na magtago! Pero ako nagbibigay ng advice sa kanilang lahat. Kayo, Leandro, Senator Loren, at saka Zaldico, lalong-lalo na kayong dalawa, Leandro at Zaldico, talagang pwede kayo humingi ng asylum dahil posible na kayo patayin. Dahil hawak ninyo ang talagang mga tunay na ebidensya na magpapatunay ng pananagutan ng presidente. Sa akin, pangalagaan nyo muna ang inyong mga buhay. Dahil talagang merong banta sa mga buhay ninyo, lalong-lalo na alam natin yung isang Satanas ay nagsabi, marami siyang mga Romanians. No? Kung kayo'y nasa Europe, mag-ingat din kayo dahil sabi na nga nung isa, may mga Romanians siya. No? Pero karapatan nyo rin, karapatang pantao yung pag-asylum at huwag niyong ikahiyayan dahil maintindihan naman ng taong bayan na talagang ang dahilan kung kayo nga ay hihingi ng asylum ay dahil kay ginigipit dahil sinusupil ang katotohanan na magpapatunay na ang presidente talaga ang otor ng korupsyon sa Pilipinas. Kahit walang kaso? Kalokohan yan. Pananakot lang yan. Ako, ganyan din ang banta ginawa nila sa akin. Na-realize nila, hindi nila makakancel ang passport ko, kaya hinabol nila yung kaso ko para makancel ang passport ko. Pero matapos makancel ang passport ko, hindi pa rin nila ako mapauwi dahil nga ako naman ay nag-asylum, no? At ayon sa batas ng asylum na umiiral sa buong kadaigdigan, hindi ako po pwedeng ma-deport sa bansang aking linayasan hanggang hindi matapos ang aking asylum proceedings. Bakit? Kung walang bendalo, napakalinaw. It's majority of all members of the Senate
hindi sinabi of all members present and able to vote. So kung ang gusto talaga ng saligang batas ay yung present and able to vote, dapat sinabi yun sa saligang batas. Pero sinabi, two-thirds of all members of the Senate, which means 16. In the same way na walang po pwede maging Senate President na hindi nahalal ng majority of all members of the Senate, which is 13. Pero dahil may bendalo, ayun, nag-insist sila na yung 12 equals 13. Kaya hindi talaga ako magtataka kung pagsasamantalahan ng majority ngayon yan, ng Malacanang ngayon yan, at wala silang 16 na ibababa nila to 14. Hindi ko lang alam kung kakayaan nila ang Supreme Court. Pero ako, nagpapatuloy pa rin ang aking pananampalataya sa Korte Suprema na itataguyod nila ang kataas-taasang batas sa ating bayan at yan ang ating saligang batas. So, taong bayan. O di ba, sabi ni Marcos siya nanalo sa snap election. Ano ginawa ng taong bayan? Sinuka ang diktador, napalayas at nailuklok ang Cory Aquino na nung nakarating yan sa Korte Suprema, kinu-question dahil ang dineklarang presidente ng COMELEC ay si Marcos Jr. Ang sabi ng Korte Suprema, nagsalita ng taong bayan, yan ang batas. Ganyan din ang nangyari nung panahon ni Estrada, di ba? O hindi binuksan ng second envelope, walang napakitang pagkakasala kay Erp Estrada pero napilitang umalis sa Erp Estrada dahil naghimutok ang mamamayang Pilipino. Kaya pag pinilit nila ang mga bendalo nila, ang Pilipino napakapasensyoso. Kaya nakikita natin wala pang pangatlong people power pero wag silang maswerte dahil meron din talagang hangganan ang pasensya ng taong bayan. At tingin ko, nakakarating na tayo dun sa kaduluduluhan ng pasensya dahil pikam-pika na taong bayan sa paglalangoy sa tubig baha dahil sa kakurakutan ng rehimeng Marcos. Well, dyan naman papasok ang papilang hubog sandatahan sa ating saligang batas. Nasa saligang batas natin yan. Sila ay protector ng taong bayan. So magdeklara man siya ng martial law, kung ang hubog sandatahan naman ay gaganapin ang kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan, papanig sa taong bayan. Gaya ng pumanog ang taong bayan, ang militar sa taong bayan noong EDSA 1 at sa anong panahon ni ERAP. Kampante ako. Napapanig at papanig ang sandatang lakas ng Pilipinas sa taong bayan dahil ramdam din nila ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Hindi naman ibinapalibas sa sila ay binibigyan ng extra allowance ni Marcos Jr. na hindi lumalangoy sa baha ang kanilang mga kaanak. Tama natin silang lumangoy sa baha at alam din nila na lumalangoy sila sa baha dahil nga sa kakurakutan ng gobyerno ito. Hindi ko nakuha yung unang parte ng tanong, no? Ang nakuha ko lang yung palibasa maganda yung performance ni Escudero. No? Ano yung first part ng tanong? I can confirm na nakakalap ako ng isang kumpirmasyon sa isang di umano na kinakausap ni Chis Escudero na hindi siya kinausap ni Chis Escudero. Hindi ko nasasabihin kung sino yon, no? Pero dahil merong at least isa doon sa pinangalangan na di umano'y kinakausap ni Chis Escudero na nagsabing, hindi nga sa akin tumatawag yan, walang katotohanan dyan sa balitang yan. And therefore, bilang tugon sa iyong katanungan, posible na sinisiraan itong si Chis Escudero, bagamat hindi pa natin alam kung ano talagang paninindigan ni Chis Escudero. Siyempre, kinakailangan niyang bumangon ang kanyang papel dahil siya nga'y bumaliktad at sumapi sa mayorya at siguro ito pagiging patas sa impeachment trial at nakikita naman natin talagang patas siya at meron siyang kakayahan ay ang kanyang pamamaraan, no, para makabawi dun sa kanyang pagbabaliktad sa dating mayorya, no. Pero it's too early to see kung ano talaga ang magiging agenda ni Chis Escudero. Pero dahil kakilala ko itong si Chis Escudero, high school pa kami sa UP, no, ang masasabi ko lang, in the end, nananampalataya ako na papanig itong si Chis Escudero sa sambayanang Pilipino at sa ating saligang batas. Mataas pa rin ang aking kumpiyansa na doon siya papanig. Well, ang masasabi ko lang ay, may mga tao na talagang nais talaga magpagwapo sa pamamagitan ng mga artificial na mga pamamaraan, pero tayo mga banateros, au natural. Di na natin kailangan yung mga makeup lipstick. Di hamak namang mas gwapo na tayo, au natural. No? Pero sa akin, first place, paano sila mag-people power? Hindi naman presidente si Inday Sara Duterte. No? Nakakatawa naman yan. Pero malinaw, matapos ang 16 days, wala pa silang napapakitang kahit anong pagkakasala ni Inday Sara or kahit anong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan.
Ang kabaliktaran ng totoo, no, na habang umuusad ang impeachment, lalo pang tumataas ang trust at approval rating ni Inday Sara, no, sa napapakita na nasaan ang betrayal of public trust, lalong pinagkakatiwalaan si Inday Sara habang umuusad impeachment at walang napapatunayang pagkakasala si Inday Sara Duterte. Ang duda ko, yan ang gusto mangyari ng prosecution kasi pumapalpak siya. Diba? Pero hindi po yung mangyayari dahil alam ng mga politikong senador na talagang that's a kiss of death pag ginawa nila yan. No? Kaya nga ginawang mga huwes ang mga senador dahil nais na makita ng taong bayan ang pananagutan ng mga pinakamataas nating mga opisyal na gobyerno, kung itatago naman nila ang katotohanan, talaga magagalit ng taong bayan. Pero kung ako nasa prosecution, ayaw ko ng publicity dahil lumalabas talaga ang kanilang kapalpakan at yung talagang walang kahit anong ebidensyang mailabas labang kay Inday Sara Duterte. Meron. Kasi alam mo, mga politiko, magaling ang radar dyan sa public opinion. Ewan ko kung napapansin nyo. No? Ako dati, kinikerry ko live sa aking Facebook page ang hearing. Itinigil ko na kasi wala nang nanonood. Napansin nyo ba yan? At mas gusto na lang ng taong bayan, bigyan mo ng summary at sabihin kung bakit palpak na naman ang prosecution. So ganyan na lang aking ginagawa ngayon. No? So nawawala ng interes ang taong bayan kasi nga nangako ang prosecution, ay nako, ito na talaga ang star witness. Tapos wala naman pala, no? Kuitis naman pala, no? So sa tingin ko, may posibilidad dahil every time, every day na ginugugol sa impeachment trial, yan ay 25 million pesos courtesy of taxpayers' money, no? Na pwede sanang gamitin para maibsan yung kahirapan ng mga biktima ng baha ngayon sa ating bayan, no? So darating sa punto dyan na talagang it will be the crime of graft and misappropriation of funds kung magpapatuloy pa sila ng isang impeachment hearing na wala namang pinupuntahan at walang napapatunayang pagkakasala. So, yan ay manifestation na nahihirapan silang patunayan na nilang kaso. Si Lorna Kapunan din ang nais mag-introduce ng mga acknowledgement receipt na hindi nagkaroon ng stipulation ng depensa. Iisa-isahin niya patutunayan ng authenticity niyon. 5,000 ata yung mga acknowledgement receipt na yun eh. So kailan pa matatapos yan? Kaya alam nila na mahirap itong pinasok nila. Ang buong akala nila sa simula pa lang doon sa grave threat, maniniwala na ang taong bayan na may pananagutan si BP Sara. Nangyari nga, lalo pang tumaas ang trust rating at approval rating ni Inday Sara. So paano ngayon yan? Di dapat, ngayon kung mapapansin mo mga abogado, ang dami na nilang sinasabi sa labas ng impeachment court, lalong-lalo na si Lorna Kapunan. Kung talaga naniniwala siya na may ebidensya siya, di ipakita niya. Nag-aantay naman tayo ipakita niya. Hindi naman nangyayari. Wala naman tayo nakikita ang ebidensya, di ba? So, bakit sila sa labas ng hukuman nagsasalita ngayon? Sa akin naman, wag dapat pigilan yan kasi habang sila nagsasalita sa labas at hindi sa loob ng hukuman, alam ng taong bayan, wala sila mapatunay ebidensya kasi sa loob ng hukuman. Sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Kasi ang subjudice naman, talagang intention niyan para wag mong impluwensyahan yung mga magdidesisyon. Sa akin naman, hindi pa para ma-impluwensyahan yung mga senador na yan. Doon sa 13 ng mayorya, kahit anong gawin ninyo, sigurado yan, magko-convict yan. Ang issue na lang nila, saan pa sila kukuha ng 3 kung may bibigay doon sa natitira pang minorya, no, na sa tingin ko, wala na siguro. At kung hindi magbabago ang takbo ng kaso na walang napapatunayan, hindi rin sila sigurado na yung 13 nila iboboto for conviction, ha? Magagaling na politiko yung mga senador na yan. Hindi yan mananalo sa eleksyon kung hindi sila magaling sa politika at hindi magaling ang radar nila sa public opinion. Kapag talaga magpatuloy na walang ebidensya, mababawasan pa yung 30 na yan para boboto sa conviction. Baka mga lahati pa yan. Dahil wala talagang basihan so far. After 16 days, wala tayong nakikita kahit anong ebidensya na unang-una, may tinanggap na pera si Inday Sara Duterte. Pangalawa, na kinurakot na yung pera yan. Walang ganyang ebidensya. Full stop. Walang pananaw ko dyan, hindi siya po pwede kasuhan na kahit anong kasong kriminal na magiging dahilan sa kanyang pag-alis sa pwesto. So ang issue ngayon, kung yung grave threats na hindi naman siya punishable with life imprisonment na dahilan para siya ay matanggal sa pwesto, ay isang kaso na hindi po pwedeng isampa laban sa Vice President. No? And ako talaga, well, it's arguable either way. Pero sa akin, mas importante na bago mo kasuhan ng Vice President, patunayan muna na ito ay hindi sagaba lamang dun sa pang-araw-araw na trabaho ng Vice President. Dahilan nga kung bakit nagkaroon tayo ng rule na hindi dapat makasuhan ng mga impeachable officers
ng kaso na magiging dahilan sa kanilang pagkakaalis. No? So yung oral arguments ngayon, ang issue dyan is dahil hindi naman capital offense ang grave threats na dahilan para matanggal sa pwesto ang Vice President kung siya ay mapatunayan nagkasala, dapat bang magpatuloy ang kasong grave threats? Yan ang ireresolba ngayon ng hukuman at yan yung legal issue na pagtatalunan sa oral arguments na kahit anong maging resulta, inaasahan kong iaakit yan sa kataas-taasang hukuman. Gaya na sinabi ko kanina, no, yung pagpapatuloy ng impeachment trial nito na walang ebidensya, yan ay graft na. Dahil yan ay paglustay nga sa pera na galing sa kaban ng taong bayan. Kung wala talagang ebidensya, dapat itigil na yan. At kung sila ay magpupumilit na ipatuloy yan, magkakaroon ng pananagutan ang mga House Prosecution Panel. Yan po ay isang form of graft, isang misappropriation of funds or malversation of funds dahil alam naman nila na pag-aaksaya lang yan sa pondo ng gobyerno. Sa tingin ko, ang si BP Sara ay magkakaroon ng pagkakataon matapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Kasi bagamat wala naman sa rules ata yung tinatawag na demurrer of evidence in criminal cases, suppletory pa rin ang rules of court sa impeachment proceedings. At tingin ko naman, meron ng basihan talaga at least dito sa dalawang counts of impeachment na wala talagang basihan at pwede nang ma-dismiss kaagad, no? So pero siguro mag-aantay sila hanggang matapos ang prosecution na presenta lahat ng ebidensya nila at sila siguro at that point ay magkukonsidera na mag-file ng demurrer to evidence bagamat walang ganyang provision specifically, no, sa rules of impeachment. Doon lang sa rules of court meron, no? So sa akin, kung talaga magpapatuloy ang ganitong trend, remember graft and corruption ang kanilang pinapatulayan dito sa second articles of impeachment. Walang ebidensya tumanggap ng pera. Walang ebidensya ng urakot si BP Sara. Kung magpapatuloy pa sila, ano klaseng desisyon ang gagawin ng mga West, di ba? At talagang obvious na pagsasamantala lang o pag-aaksay lang ng pera ng gobyerno kung ipagpapatuloy pa yan. So titignan natin kung ano pa yung mga remaining counts nila. Doon sa bribery, hindi ko alam kung itutuloy pa nila yan. Yung sinabi nila na namigay ng pera si BP Sara sa mga taga-DepEd, sinabi naman ni BP Sara kung saan nanggaling ang pera na yan. So kung ako ang prosecution, baka hindi ko na ituloy yan dahil alam natin na baka kailangan ipatawag ang isang tao, she whose name should not be named, kapag tinuloy pa nila yung bribery count na yan. Yan ang maganda sa malayang pananalita. Kahit anong sabihin nila sa mga press briefing nila, wala naman naniniwala kasi nasaan katibayan na tinanggap ni BP ang pera, nasaan ang katibayan na kinurakot ni BP ang pera, wala. So sa akin, kahit ano pang gusto nilang pagpuri sa sarili nila, magbulahat sila sa isa't isa, ang taong bayan, habang nagpapatuloy yan, lalo lang lumalakas si BP Sara at lalo lang napapamahal si BP Sara, lalong-lalo na siya lang nakikita ng taong bayan na umiikot-ikot sa lugar na mga sinasalanta ng bagyo at nakikiramay sa mga biktima ng karahasan sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Well, si Darin naman ang nagsabi sa simula ng impeachment na sisimulan nila sa pinakamalakas nilang article of impeachment, yung grave threat. At yung pagpapatuloy ng ebidensya is on the basis dun sa tingin nilang pinakamalakas na mga argumento nila or grounds for impeachment. Nakikita natin puro ampaw. So ano pang aasahan natin sa mga susunod na articles of impeachment? Mas lalong magiging ampaw yan. Sa tingin ko nga, hindi na nila itutuloy ang bribery, no? Dahil kapag tinuloy ang bribery, isusupi na talaga yung pinanggalingan ng pera. At alam natin kung sino yon. At pati nga si Madriaga, pinag-iisipan na nila kung itutuloy pa nila kasi anong mahihita nila dito kay Madriaga. Wala silang mahita, lalabas lang talaga na itong si Madriaga na convict na for kidnapping minsan at nakakulong na naman dahil sa 2 counts of kidnapping, na fantastic ang storya niya, na pinagkatiwalaan daw siya ni Tatay Digong, na wala naman siya kahit anong connection kay Tatay Digong, na siya daw ay naging empleyado ng BP Sara, wala naman siya mapakita talaga kahit ebidensya siya naging empleyado. So talagang pati ang prosekusyon, tinitimbang kung sila magtutuloy pa sa mga walang saysay na mga testigo dahil ayaw rin naman nilang tuluyang mapahiya. So sa tingin ko, yung kahihiyan will come in sometime and magiging dahilan para mas mapabilis ang pagtapos itong impeachment nito. Well, nakakaya na nga sinasabi nila dahil habang patuloy ang pagbaha sa ating bayan, gumagastos tayo ng 25 billion para dito sa walang katuturang impeachment, no?
Sa akin, habang tumatagal itong impeachment, lalo nagiging mas malinaw na ito'y pagwaldas labang sa pera na galing sa kaban ng bayan. Well, actually talaga binatikos ko siya dyan. At talagang hindi ko siya mapatawad na talagang manhid. Manhid sa mga kahirapang nararanasan ng ating mga kababayan. Parang tuwan-tuwa pa siya, stay safe, stay dry. Alam naman niya, lumalangoy na sa baha dahil kinurakot ng asawa niya at ang kanyang mga alyadong pera para sa flood control. No? So sa akin, dapat naman maging mas sensitibo sa paghihirap ng ating mga kababayan. No? Siyempre, pwede ka magdiwag dahil birthday mo yan, pero wag mo naman at the expense na talagang parang binabaliwala mo yung hinagpis ng taong bayan na dulot na rin hindi ng Mother Nature o hindi dahil sa korupsyon ng iyong asawa at ng kanyang administrasyon. Well, alam mo, nagpapasalamat ako na siya tagapagsalita ng presidente. Kasi kung galit na ang taong bayan kay Marcos dahil siya ay bangag at palpak, lalo pang magagalit dahil kay Claire. So maraming salamat, Claire, at pinadali mo ang trabaho namin. Talagang lalo ng visit sa boss mo ang taong bayan dahil dinadagdagan mo pa ang kanilang buwisit sa presidente mismo. Yan ay patunay na wala silang intensyon umalis sa 2028. Kasi yung mga proyektong yan, hindi yan matatapos in 1.5 year. Matatapos siguro yan after 10 years, no? So mukhang may plano talaga sila na ulitin ng 20 years ng Marcos Part 2 bilang presidente. Well, unang-una, saan siya kukuha ng pera? Napakadami na niyang inutang, no? Pinakamadaming papangutang na ngayon ng Pilipinas. Di ko alam kung paano natin niyang babayaran pa, no? At saan natin kukunin din ang pera dahil napakahina na ng ating ekonomiya, no? 2.6% na lang ang linago na ating ekonomiya, samantalang yun na nga, no? Dahil wala tayong sapat na kita, tumataas ang ating pangungutang. So tama na yung mga panaginip na yan. Ang gawin na lang natin kung gusto niya talagang magigit sa taong bayan, tuluyan na siyang bumitiw sa pwesto na makalagay tayo ng tao na nasa tamang pag-iisip. At yan nga si Inday Sara Duterte. Baka matuwa pa sa kanyang taong bayan. Talagang resulta ng pagiging bangag. At wala nang ibang explanation dyan. O talaga ano na yan, nag-hallucinate na yan. Hindi na niya alam kung anong realidad dun sa kanyang mundo na binubuo na kung ano man ang kanyang sinisingkot. Habang tumatanggi siya sa hair follicle test, lalo tuloy na ko kumpirma yung alam na ng kanyang kapatid na talagang may bisyo itong presidenteng ito at dahil sa bisyong to, iba na talagang pananaw niya sa realidad. May sarili na siyang mundo. Well, kung marami silang proyekto, di yun ang kanilang ilantad sa taong bayan. Pero habang proyekto sa Davao ang kanilang aangkinin, pwede ba? Paano naman magiging proyekto mo yan in the first place doon niya sa teritoryo ng mga Duterte, no? Siguro kung mag-aangkin siya ng proyekto, wag naman doon sa Davao, no? Pero yan ang katunayan talaga na wala siya mapagyayabang ngayon. Dahil bagamat ang panahon ni Digong, ang kanyang centerpiece ay build, ngayon wala siyang mapakita kahit ano dahil ang karamihan ng pondo na punta sa flood control, alam natin, linamon lang yan ng mga buwaya na kaalyado ni Presidente kasama na mismo ang Presidente dyan. Tama ka, alam mo si dating Presidente Duterte, baduy na baduy siya dyan sa this is a project of President Duterte. Pinagbawalan niya yan kasi nababaduyan siya. At ang kanyang dahilan, lahat ng proyekto na meron ng gobyerno, yan ay proyekto ng taong bayan Pilipino at hindi ng politiko. Alam mo, ako siguro mapapatawad ko ang pagiging epal kung meron talaga siyang proyekto. Pero yung ginagawa niya pag-angkin sa hindi naman niya proyekto, yan ay talagang hindi na, kumbaga, hindi na mapapatawad eh. Kasi unang-una, yung panahon ng tatay niya, at least kahit paano, miski kurakot yung tatay niya, may mga proyektong napakita, no? Pero siya, kurakot, wala pang napapakitang proyekto, no? So kahit sana, kung hindi nila ma-moderate ang kanilang greed, sana, yung pagnanakawan na lang nila, nakawin nila sa mga tunay na proyekto, no? Ngayon, mukhang lahat ghost projects dahil ang kanyang tinuturong mga achievements ay achievement ng ibang mga tao. Obvious na bagamat marami pang mga hindi nasasagot ang Kongreso, gaya ng sananggaling yung mga dinagdag na pondo for unprogrammed funds na hanggang ngayon na hindi nila nababigyan ng kasagutan sa kataas-taasang hukuman, heto na naman ang pinakamataas na budget sa ating kasaysayan, 7 billion na. Abay, sinasabi nila na 107 billion lang daw ang flood control dyan. Hindi totoo yan. Dahil nakapasok ang flood control doon din sa budget ng PMO, ng DPWH, sa regional office, sa national office, at sa mga district offices. Di ako magtataka kung mahigit 1 trillion nga ang nakalaan para dyan sa mga flood control na yan na ikinalat sa buong budget.
At huwag natin kakalimutan ang confidential fund ng presidente, abay na doble pa ngayong taon nito, 10 billion sa panahon ng eleksyon. Samantalang hinahabol si Inday Sara Duterte para sa 125 million na nanggaling din sa Office of the President, ngayon 10 billion ang hinihinging confidential fund. So malinaw sa akin talaga, lalapay na naman nila ang budget sa panahon na hindi pa nila nasasagot ang Korte Suprema sa mga bagay-bagay, lalo na may kinalaman sa unprogrammed funds, wala na talaga silang kahihiyan. Well, kabalbala yung sinasabi nila na Duterte ang may kasalanan dito sa barilan. Kasi ang katunayan, sa panahon ng mga Duterte, kasama na yung naging DepEd Secretary si VP Sara, walang mga ganitong barilan na nangyari. Correct. Kung titignan natin kung bakit, well, noong panahon ni VP Sara sa Department of Education, kasi nagkaroon siya ng confidential funds na ginagamit para nga maiwasan ang ganitong mga pangyayari na banta sa seguridad ng ating bayan. So sa tingin ko, isang dahilan kung bakit walang barilan sa panahon ni Inday Sara, bukod pa dun sa napatunayan na sila ay sumusunod sa batas, ay dahil nga po ginamit ang intelligence fund sa mga tamang pamamaraan at naiwasan ang ganitong mga karahasan. Pangalawa, tingin ko nga kaya nagkakaroon ng ganitong lantarang kriminalidad, dahil na rin nakikita nila na kriminal yung presidente at nawala na yung takot sa puso at isipan, pati ng kabataan na dapat wag gumawa ng krimen. Dahil nakikita nila na pinakamalaking kriminal ay ang presidente mismo. Ang masasabi ko lang, like master, like servant. Kung may sariling mundo, si Marcos Bangag, may sariling mundo rin, si Antique. Yun, no? At yan ang mundo ay sa mundong ibabaw ng Pilipinas. At hinahayaan ko na yung malayang merkado ng ideya na magpataw ng parusa dyan kay Claire Castro. Siguro naman napapansin niya, gaya nung nangyari sa kanya sa Canada, na habang nung kami bumibisita sa mga OFW at pinagkakaguluhan kami ng mga Pilipino, siya, nung lumabas siya sa Canada, minumura siya ng bayan. So, wag kayo mag-alala, lahat po yan ay pinagbabayaran ni Claire Castro. Dahil sigurado ko, kahit saan siya makita sa publiko, minumura siya ng taong bayan. Yes. Wala akong personal na pagkakaalam kung meron ding issue itong si Claire Castro. Ang sinasabi ko lang talaga, pareho silang merong ibang daigdig. Hindi dito sa daigdig na ibabaw na alam natin. Dahil sa daigdig din, hanggang baha. Pero sa daigdig natin, talagang lampas tao ang baha. Yun na aking ibig sabihin. Person, dahil lalo pang kinabubusita ng taong bayan ang kanyang presidente. Thank you, Ante Claire. Okay? Yun lang ang masasabi ko. Well, gaya ng sinabi ko, no, ang tingin ko kaya nagkakaroon ng ganitong kriminalidad sa ating mga eskwelahan ay dahil dun sa leadership by example. Si Marcos Jr., sinabi na sarili niyang kapatid, ay bangag, gumagamit ng droga. Ano ba ang tinuturo sa eskwelahan? Huwag gumamit ng droga, di ba? Si Marcos Jr., sinasabi na ang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas, bawal magnakaw. Ano ba tinuturo ng mga hiswita mga pare? Bawal magnakaw. Pero dahil nakikita nila na ang presidente mismo ang siyang lumalabag, sino sila para hindi lumabag sa batas? Tignan nyo nangyari kay Duterte. Sinasabi niya na dapat sumunod sa batas. Sumunod ang lahat sa batas. Dahil naibalik nga yung disiplina. No? Ngayon talaga, parang law of the jungle na nangyayari sa atin. At hindi lang yan sa barilan, sa mga eskwelahan. Yung kriminalidad sa ating lipunan. Yung napakadaming kriminalidad na hindi pa nababalita. No? Ang nakikita lang natin talaga yung mga gory na mga krimen, no? Na napapadami na. No? Pero yan po ang resulta ng kawalan ng leadership by example ng isang presidente na hindi talaga sumusunod sa batas. Well, kanina habang kami nanananghalian, no, kasama ko yung isang pastora at talagang sabi niya napapaiyak siya kapag nakikita niya yung mga larawan ng paghihirap sa ating mga kababayan ngayon habang tayo binabaha. No? At mantakin nyo, binabaha sila habang wala pang bagyo. Ito'y habagat lamang. Nasa dati-dati naman ay hindi nagdudulot ng ganitong aberya sa atin. No? Pero ang aming mensahe, well, nasa kamay nating mga Pilipino ang ating kinabukasan. Hanggang kailan tayo magtsatsaga? Hanggang kailan tayo magpapasensya? Tingin ko panahon na para kayo tuluyang magalit na at gamitin ang inyong kapangyarihan para isuka na naman ang isang presidente na walang silbi sa ating bayan. Gawin na po natin yan sa lalong mabilis na panahon. Yun lang po ang ating mensahe.